Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong mga fake news na marami ngayong lumalabas guys na mga fake news. Kasi sinasamantala nila ngayon na na-hospital si PBBM or ang ating presidente Bongbong Marcos Jr. Yan guys, kaya sinasamantala nila ang pagpo-post ng mga fake news. Ito guys, itong una nating papakita yan. Ito. Yan. Yan ang kanilang mga pinapalabas ngayon. Palasyo, naka-red alert daw. Naka-red alert na. Tapos BP Sara, manunumpa. Manunumpa na sa palasyo daw. Yan ang kanilang pinapalabas ngayon, guys. Pero ang sagot dyan ni BBM, ayan, oh. Ayan, oh. Tinawanan din sila. Ang lakas nag-iisip Pangulo eh. Kaya yan ang pinapalabas nila mga fake news, guys. Kaya, pag nakita kayo ng mga ganyang post, malamang yan ay mga fake news yan. Huwag kayo magpapaniwala. Sinasamantala kasi nila guys. Kaya sila gumagawa ng mga ganyan para sa views at saka kita. Siyempre, pag mga ano na sila, pag mga sumasahod na sila sa kanilang mga account, kaya gagawa sila mga ganyan para ang mga tao titingin din sa mga post nilang ganyan. Pero guys, yan ay mga fake news yan. Ayan, no? Palasyo daw naka-red alert na. Diba? Yan ang mga fake news na pinagagagawa nila ngayon. Yan. Ito pa. Ito pa, may isa pa dito. Ito. Yan. Ano nakalagay? Ito, no? Nilusob daw ulit sa ospital. Yan, nilagyan nila ng picture ni Pangulo sa baba. Yan. Kasi, sinasamantalagan nila ang mga ganyang post nila ng mga fake news. Dahil na-hospital nga ang ating Pangulo. Kaya, ang mga tagasunod nila mga iti-iti, kaya paniwala. Kaya naman sa balita, wala namang balitang ganyan sa mga television. Sila lang gumagawa ng mga ganyang post. Ganyan. Tapos si Pangulo nilagay nila sa baba na nakahiga. Pero wala yun. Kaya tayo nandito para barahin itong mga pictures na to. Para huwag tayong magpapaniwala sa mga post na mga ganyan. Ang mga account na ganito guys, walang mga mukha yan. Walang mga mukha yung mga account yan. Kaya ang lakas ng loob nilang gumawa ng ganyang mga post. Yun, no? Diba? Pag nakakita kayo ng mga ganyang post, mga fake news yan. Walang ano yan. Walang kwentang post yan. Binubudol lang nilang kanilang mga tagasunod na mga video mahinang signal. Yan. Ito pang isang fake news pa. Kaya babarahin natin mga yan. AFP, nag-withdraw na. Yan ang kanilang mga palabas guys. Kaya, gumagawa-gawa sila ng mga kwentong ganyan para lang sa views at saka kumita. Kasi maraming guys yan, no? Maraming nagko-comment dyan eh. Nagla-like, nagko-comment, may mga share pa nga eh. Kaya dyan sila, kumikita, gagawa sila ng mga kwentong ganyan. Kaya yan, babarahin natin ng mga ganitong, pag nakakita kayo ng mga ganyang mga post, huwag kayong makapaniwala ng mga ganyan. Kasi, wala yan sa balita. Yan. At saka, kanilang mga ano lang yan eh. Yan ang mga gawa ng mga galit, inggit sa Pangulo. Yan. Diba? Makita mo naman ang kanilang mga post eh. Hindi magagandang mga pananalita nila sa ating mga opisyal. Ito sa inyo. Yan. Diba? Tinatawanan lang kayo ng Pangulo sa inyong mga sinasabi. Di ba sabi ni Pangulo na huwag kayo daw may excited dahil buhay pa siya. Ito yung may isa pa dito. Ito naman yung sa Cebu. Yung mga hinarang yung mga doon. Yung mga gusto siguro mag-rally kaso lang mga sasakyan nila sobrang dami yung
Siyempre nakakabala yan yung mag-ano sila sa kalye eh. Yan, mga motor. Abala yan sa kalye yung mga ginagawa nilang ganyan. Siyempre, pagka nakakadagdag to kasi ng traffic eh, yung mga ganyan yung ginagawa nila mag-ano sila ng magbibiyahe sila sa mga kalsadahan ng mga motor. Papahabain pa nila yan. Kawawa naman itong mga nagbibiyahe. Pag nadaan nila, matatraffic. Kasi inano yan nila eh. Hindi nila bibigyan ng daan yung pag nakalusot na yun sila sa kalsada eh. Sila-sila na lang ano dyan, ako pa nila yung kalsada. Nangyari na yan dito sa Manila din. Kaya dito, medyo hindi sila nakalusot dito, hindi sila papayagan ng mga ganyan. Abala ang mangyayari dyan at saka traffic. Yan ang mga, ito yan. Inarang sila ng mga pulis sa Cebu. Yan. Alam niyo na kung sino yung mga nandyan dyan. Mga DDS yan. Kaya yan ang mga, oh. Yan ang napala nila doon sa Cebu. Yan. Yan guys, pag nakakita kayo mga post, huwag kayong kagad magpapaniwala. Yan. Kasi karamihan dyan, mga fake news. Oo. Kaya magbabasa muna kayo or tatanong-tanong kung totoo yung mga nakikita nyong post. Pero kadalasan guys, mga fake news pagka parte na sa pangulang pinag-uusapan, yan ay mga fake news yan. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga post ng mga fake news. Kasi niluloko lang inyong mga sarili. O, di ba? Yan guys ang ating mga binara ngayong mga post ng mga fake news. Hanggang dito lang guys. Kaya lagi tayo magmamatsag sa mga nakikita natin sa social media na hindi mga totoo. Diba? Huwag tayo kagad magpapaniwala sa mga nakikita natin. Mas maganda tayo mismo ang magmatsyag tayo. Alamin natin kung totoo ang mga nakikita natin mga post sa social media. Ay, hanggang dito na lang. Bye!